Nako, ingan na ngayong malamig ang panahon at maulan, syempre, perfect talaga ang soup, no? Mainit na sabaw. Ang sopas, tsaka kahit anong lutuin na may sabaw. Ngayon, yung iba, nilalagyan nila ng twist para naman medyo iba naman yung lasa. Ipaghigop mo, maiba. Right. Okay, mga kapuso, eto, tiyak na mas masarap po yung soup na ang pampalasa po ay nilalagyan galing China, Japan at Korea. Ayan. Anong kakaiba dyan? Tingnan natin yan sa report ni Tricia Zapra. Rainy days are here, kaya dito sa UH Discover ating tikman ang iba't ibang klase ng soup na inspired from different countries in Asia. Sa Japan, tofu, seaweeds, talong, onion leeks at bean paste o miso ang sangkap sa kanilang common soup na kung tawagin ay miso soup. Kadalasang tumatagal ang bean paste o miso ng hanggang sa 3 taon. At tulad ng kanin sa ating mga Pinoy, mahalagang bahagi ng kultura ng Japan ang miso soup na siniserve every meal within the day. Karaniwan, hinahanda yung miso soup, 10 minutes lang. Napakadaling ihanda. Okay, masarap. Very creamy siya. Tapos you're like eating a very healthy food. Sa China naman, kilalang pampainit sa malamig na panahon ang Kogon grass soup. Bukod sa manamis-namis na lasa ng kogon, mabisa rin umano itong panlunas sa iba't ibang sakit. Sa nagkakaroon tayo na fever, tonsillitis, so ito po yung nakakatulong para ma-clear away yung heat ng body. Ang maanghang at malinamnam na kimchi ng Korea, di lang daw side dish ngayon. Pwede na rin kasi itong ihalo sa soup. Yan ang kimchi soup. Gamit ang bawang, karne ng baboy, mga pampalasa at kimchi, maaari na raw makagawa at makapag-enjoy ng soup na ito. Hindi masyadong maalat. Just the right crunch nung vegetables. Sarap siya. Asian soup galore, di ba? Dito lang yan sa UH Discover.